Magandang araw sa lahat. Ako, si Binibining Winnelan Corada at ang tatalakayin natin ngayon ay ang wastong pagbigkas ng mga punema. Kaya ngayon, uunahin natin ang punemang patinig. Nabubuo ang tunog na punemang I sa pamamagitan ng tila mangiting posisyon. Ganito. Ng mga labi habang ang harap na bahagi ng dila ang gumaganap na karaniwan ay umaarko ng pataas. Kaya ganito. I. Kapag ibinababa naman ang dila ng pareho ng posisyon, ay nakalilikha naman ito ng tunog na e. Nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila sa pagbigkas ng pahalal habang ibinababa rin ang panga. Sa pagbigkas naman ng u, habang ang labi ay nakahugis ng pabilog nito, u, ipinopresisyon ang likurang bahagi ng dila sa itaas ng ngalangala at kapag ibinababa naman ito ng konti, ang dila ay nakabubuo ng tunog na o. Ngayon, uulitin natin ang mga patinig. A, E, I, O, U. Ganyan ang tamang pagbigkas ng mga punemang patinig. At ngayon, dadako naman tayo sa punemang katinig. Makikita sa chart ang punto ng artikulasyon. Ito ay tumutukoy sa kung anong bahaging bibig ang naisagawa sa pagbigkas ng mga punema. Kapag ang ibaba ng labi ay dumidikit sa labi ng itaas, nakakagawa ito ng tunog na p, d, na kung tawagin ay panlabi bilabial. Kapag naman dumidiit ang ibabang labi sa ngipin sa itaas, nakakagawa ito ng tunog na kung tawagin ay panlabi pangipin. At kapag naman ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas, nakakagawa ito ng tunog na kung tawagin ay pangipin o dental. At kapag naman ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa puno ng gilagid, nakakagawa ito ng tunog na s, l, r, r, z, na kung tawagin ay panggilagid. At kapag naman ang ibabaw ng punong dila ay dumidiit sa velum o malambot na bahagi ng langala, nakakagawa ito ng tunog na k, na kung tawagin ay velar. At kapag dumidiit ang ibabaw ng dulong dila sa matigas na nangalangala, nakagawa ito ng tunog na s, e, j, i, na kung tawagin ay alveopalatal. At kapag ang babagtingan ng tinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasusot na tunog, nakakagawa ito ng tunog na o question mark na patanong, na kung tawagin ito ay glotal. At ngayon, dadako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Dito, inilalarawan at pinakikita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinmang sa mga punemang katinig. May 6 na paraan ng artikulasyon. Una, ang pasara. Dito, ang daanan ng hangin ay harang ng harang. Halimbawa, p, t, k. Pangalawa, ang pailong. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng mga dulong dila sa itaas ng mga ngipin o kaya'y dahil sa pagbaba ng velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Halimbawa, Pangatlo, ang pasutsot. Ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya'y mga babagtingan ng pantinig. Halimbawa, kapag ipinagsabay na tunog ang s, nakakabuo ito ng tunog na sh, sh. Pang-apat,
ang paggilid. Ang hangin ay lumalabas sa mga gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid. Halimbawa, Panglima, ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababayaang lumalabas sa pamamagitan ng ilang beses ng pagpalag ng dulong nakaarkong dila. Halimbawa, sa pagbigkas ng titik na R, na kung bibigkasin ay R. At panghuli, ang malapatinig. Dito, nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Halimbawa, at yan ay ang tamang pagbigkas ng mga ponemang katinig.